Nakatanggap muli ang Philippine Navy ng superpower warship mula sa New Zealand. Sa gitna ng karagatang Pasipiko, kung saan ang azure na tubig ay sumasalubong sa walang katapusang kalangitan, isang mahalagang okasyon ang naganap habang hinihintay ng Philippine Navy ang pagdating ng isang makapangyarihang kaalyado. Ang HMNZS Aotearoa, isang superpower na barkong pandigma mula sa New Zealand, ay patungo sa pagsali sa armada ng Pilipinas, isang patunay sa walang hanggang ugnayan ng dalawang bansa. Sa kubyerta ng BRP Raja Humabon, nakatayo si Kapitan Elena Cruz na may pag-asa, ang kanyang tingin ay nakatutok sa abot tanaw. Ang araw ay nagbuhos ng mga ginintuang sinag nito sa dagat, na lumilikha ng isang kumikinang na landas para sa paparating na sasakyang dagat. Ang mga tripulante ay nakatayo sa atensyon, ang kanilang mga uniforme ay presko, ang kanilang mga espiritu ay pinasigla ng pag-asa ng pagtanggap ng isang bagong karagdagan sa kanilang armada. Habang papalapit ang HMNZS Aotearoa, ang kahangahangang silweta nito ay humahampas sa mga alon, isang pakiramdam ng pagkamangha sa mga nagtitipon na crew. Ang barkong pandigma ay isang magandang tanawin, isang simbolo ng lakas at pagkakaisa na magpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangangalaga sa karagatan nito. Sa wakas, ang HMNZS Aotearoa ay dumating sa tabi ng pantalan. Ang pagdating nito ay binanggit ng ingay ng mga trompeta, pag-awit ng mga watawat. Isang delegasyon ng mga opisyal ng New Zealand, sa pangunguna ni Commander James Anderson, ang bumaba mula sa gangway ng barko upang batiin ang kanilang mga katapat na Pilipino. Si Commander Anderson ay humakbang, ang kanyang kilos ay nagpapakita ng init at paggalang habang iniaabot ang kanyang kamay kay Kapitan Cruz. Captain Cruz, isang karangalan na iharap ang HMNZS Aotearoa sa hukbong dagat ng Pilipinas. Naway magsilbi itong simbolo ng ating matibay na pagkakaibigan at mutual commitment sa kapayapaan at seguridad sa Pasipiko. Tinanggap ni Kapitan Cruz ang kanyang pakikipagkamay ng may pasasalamat ng ngiti, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagpapahalaga. Salamat, Commander Anderson. Lubos kaming pinarangalan ng mapagbigay na regalong ito at ang tiwala na kinakatawan nito. Makatitiyak ka, gagamitin namin ang battleship na ito ng may kasipagan at dedikasyon sa pagtataguyod ng aming mga pinahahalagahan. Sa pagtatapos ng mga formalidad, ang mga tripulante ng parehong mga sasakyang dagat ay nagtrabaho ng magkakaswato upang ma-secure ang HMNZS Aotearoa sa bagong pwesto nito. Ang hangin ay buwas sa pakikipagkaibigan, habang ang mga Filipino at New Zealand sailors ay nagpapalitan ng mga kwento at nagbahagi ng kanilang kadalubhasaan na bumubuo ng mga bono na lumalampas sa mga hangganan at kultura. Sa mga sumunod na araw, si Kapitan Cruz at ang kanyang mga tauhan ay sumailalim sa mahigpit na pagsasanay upang maging pamilyar sa kanilang bagong asset. Mula sa makabagong armas hanggang sa makabagong sistema ng nabigasyon, ang bawat aspeto ng HMNZS Aotearoa ay masusing pinag-aralan at pinagkadalubhasaan. Ang barkong pandigma ay naging simbolo ng pag-asa at pagpapasya para sa hukbong dagat ng Pilipinas, isang nakikitang pagpapakita ng kanilang pangako sa pagtatanggol sa soberanya ng kanilang bansa. Ang mga buwan ay naging taon, at ang HMNZS Aotearoa ay muling pinatunayan ang kahalagahan nito na nagpapatrolya sa malawak na kalawakan ng Pasipiko ng may hindi matitinag na pagbabantay. Ito ay tumayo bilang isang beacon ng lakas at pagkakaisa, isang patunay sa walang hanggang samahan ng Pilipinas at New Zealand. Pagkatapos, isang nakamamatay na araw, nasubok ang partnership na yon nang lumabas ang mga ulat ng hindi magandang aktibidad sa karagatan ng Pilipinas.
Hindi nag-aksaya ng panahon si Kapitan Cruz sa pagpapakilos sa kanyang mga tauhan, kasama na ang kanilang mga kaalyado mula sa New Zealand, upang harapin ang banta ng direkta. Habang naglalayag ang HMNZS Aotearoa sa labanan, tumindi ang tensyon. Ang adrenaline ay dumadaloy sa bawat ugat. Ang mga tripulante ay nagtrabaho ng may katumpakan at determinasyon. Ang kanilang pagsasanay at pakikipagkaibigan ay nagniningning habang sila ay humarap sa kaaway ng may dinatitinag na kapasiyahan. At nang ang labanan ay nanalo at ang pagbabanta ay na-neutralize, isang pakiramdam ng tagumpay ang sumalubong sa mga tripulante. Ang kanilang mga espiritu ay nabuhayan ng kanilang pinagsamang tagumpay. Habang lumulubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw na nagliliwanag sa dagat, nakatayo si Kapitan Cruz sa deck ng HMNZS Aotearoa, isang pakiramdam ng pagmamalaki sa kanyang dibdib. Ang barkong Pandigma ay napatunayang isang mabigat na kaalyado, isang puwersang dapat isaalang-alang sa pagtatanggol sa karagatan ng Pilipinas. At nang magsimulang kumislap ang mga bituin sa itaas, napuno ng pasasalamat ang hangin na nagbubuklod sa dalawang bansa sa iisang pangako sa kapayapaan at seguridad sa Pasipiko. Ang HMNZS Aotearoa ay tumindig bilang isang testamento sa matatag na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand, isang simbolo ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ang barkong Pandigma ay napatunayang isang mabigat na kaalyado, isang puwersang dapat isaalang-alang sa pagtatanggol sa karagatan ng Pilipinas. At nang magsimulang kumislap ang mga bituin sa itaas, napuno ng pasasalamat ang hangin na nagbubuklod sa dalawang bansa sa iisang pangako sa kapayapaan at seguridad sa Pasipiko. Ang HMNZS Aotearoa ay tumindig bilang isang testamento sa matatag na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand, isang simbolo ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na hinaharap.